Sige, divorce? Eh di divorce. Pero akin dapat ang bata. Imposible! Hindi ko kayang iwan sa'yo si Jojo. Ikaw na lalakero na nangangaliwa. Anong karapatan mo para makipag-agawan para sa pag-aalaga kay Zuzu? Dahil mas marunong akong kumita ng pera kaysa sa'yo. Ikaw na babaeng walang alam. Kapag wala ako, di mo kayang buhayin ang sarili mo. Anong gagamitin mo para buhayin ang anak mo? Oo, hindi ako marunong kumita ng pera. Simula nang ipanganak siya, ako ang nag-aalaga kay Zuzu. Ikaw? Hindi mo nga alam kung anong grade na siya. Anong silbi ng mga yan? Ang mga bagay na ginagawa mo kaya yan ng kahit na sinong katulong. Pero kung wala kang pera, wala kang magagawa. Hindi naman tanga si Jojo. Sa tingin mo, susunod siya sa'yo para maghirap? Kung ganun, tanungin natin si Jojo kung ano ang gusto niya. Support, sumunod ka sa akin. Garantiado, panalo tayo. Buhatin kita. Yan, Jo. May mga bagay tayong kailangan pag-usapan. Gusto kitang kausapin. Diretsuhin mo na. Nakikinig ako. Mage, huwag kang mapabaya. Sumunod ka sa akin. Jojo, ako at ang nanay mo. May problema sa aming relasyon. Kaya maghihiwalay na kami. Tungkol sa custody ng bata. Gusto kong malaman ang opinion mo. Totoo bang maghihiwalay na kayo? Oo. Jojo, hindi ka na bata. Dapat mong magawa ang pinakamabuting desisyon para sa iyong sarili. Sasama ako sa nanay ko. Bigyan mo siya ng mas maraming ari-arian. Kung hindi, natatakot ako na hindi niya ako kayang buhayin. Lin, yan, Jo. Tatanungin kita ulit. Sigurado ka bang sasama ka sa nanay mo? Huwag mong sisihin ako kung hindi kita binigyan ng babala. Ang nanay mo ay isang simpleng may bahay lang. Walang trabaho, walang pera. Kung iiwan mo ako, hindi mo na mararanasan ang buhay na ito. Tatay, hindi ba nandyan ka pa rin? Ako ang tunay mong anak. Kahit maghiwalay kayo, talaga bang hindi mo ako aalagaan? Ito ang sarili mong desisyon. Kung talagang sumama ka sa nanay mo, maliban sa sustento, wala akong ibibigay na kahit piso pa. Papa, talagang wala akong paki kung kanino sumama. Sa totoo lang, natatakot ako makagambala sa panahon ninyong mag-asawa ni Tita Jiang. Yan, Jo. Huwag kang mag-alala. Hindi ganun kaselosa si Tita Jiang. Alam ko, si Tita Jiang ngayon ay buntis sa kapatid kong lalaki. Hindi dapat pabayaan. Bukod pa rito, sanay na ang nanay ko sa pag-aalaga. Kung siya ang mag-aalaga sa akin, hindi na kayo mag-aalala ni Tita Jiang. Parang sa akin pala ito. Siyempre naman, kahit ano pa ang mangyari, lagi akong magiging Lin. Lagi akong magiging tunay mong anak. Magkaugnay ang puso natin, ama at anak. Kahit sumama ako sa nanay ko, kahit kasama ko siya, sa'yo pa rin ang puso ko, Papa. Yan, Jo. Ikaw talaga ang mabuting anak ko. Sige, gagawin natin ang sabi mo. Sa panahong ito. Una, hayaan mong alagaan ka ng nanay mo. Maghintay hanggang manganak si Tita Jiang. Ako na ang bahala para sunduin ka. Sige, Papa. Pero marangal naman po kayo. Yung dapat ibigay sa nanay kong ari-arian, ibigay mo na lang sa kanya para hindi siya magwala. Ang mukha mo hindi rin maganda. Saka na ang nanay ko. Alam mo naman, ibigay mo sa kanya para sa akin na yan. Siyempre, basta nasa pamilya lang ang pera. Sige. Alam ko na ang gagawin. Sa'yo na lang si Yanjo. Ang bahay na to at ang kotse na minamaneho ko, dagdagan ng 500,000. Kung papayag ka, bukas na tayo mag-asikaso ng papeles. Huwag mo nang ibigay ang kotse sa kanya. Sa galing magmaneho ng nanay ko, huwag na lang kumuha ng kotse. Sayang kung hindi gamitin. Parang krimen na magmaneho siya. Mas mabuti pang cash na lang. Pa, ang kotse mo po. Kahit papaano, halaga nito, 700 hanggang 800,000. Ang nanay ko, isang mag-ina lang, hindi bagay ganito kagandang kotse. Baka naman presyo na lang, bahay at 1 million. Ano sa tingin mo? Pwede naman, pero sa ngayon, wala akong ganong cash. Ang cooling off period ng diborsyo, 1 buwan pa sa kalagayan ng kumpanya mo ngayon. Baka naman hindi mo maipon tong pera. Sige, 1 million na lang. Basta makuha ko lang divorce certificate, ipapadala ko agad pera. Kung hindi, paano naging boss ng kumpanya si Papa? Mabilis magdesisyon. Talagang dapat kong matuto sa'yo. Tama na. Walang problema. Pumunta ka lang sa opisina ko. Ipapakita ko sa'yo kung ano ang totoong mundo. Huwag mong gagayahin yang mga babaeng walang malay. Sige pa. Bukas 9 ng umaga sa registrar's office.
Nagugutom na ako. Nagluto ka na ba? Bibili na lang ako ng pagkain. Ma, ang kuripot mo naman. Nakuha mo ng 1 million. Kahit pa paano, manlibre ka naman ng samgyupsal. Celebrate tayo. Celebrate? Anong celebrate? Pagkawala ng gago at bagong buhay mo, dapat nga yan ipagdiwang. Maghilamos ka na. Kain tayo sa labas. Ma, buffet to eh. Dapat, sulit na sulit ang bayad. Anak, kahit hiwalay na ako sa tatay mo, ama mo pa rin siya. Pwede ko siyang kamuhian, pero ikaw wag. Hindi ko siya kinamumuhian. Ikaw rin wag na. Nakakapagod magalit. Ma, wag kang mag-alala. Anak mo to, masayahin ang personalidad, matatag ang loob. Pagpapahiwalay ninyong dalawa, walang epekto sa akin. Pero ngayon, isa lang ang iniisip ko. Ano yon? May 5-man squad na laro. Pwedeng maglaro muna ako? Kailan mo kinuha ang phone ng palihim? Natapos mo na ba ang homework mo? Kinuha mo lang ang phone? Ibigay mo agad ang phone. Bakasyon na ngayon eh. Pahintulutan mo naman akong maglaro sandali. Pangako ko. Pag-uwi ko, gagawin ko kaagad ang homework. Sige na nga, 2 laro lang ha. Dapat tuparin mo ang pangako mo ha. Opo. Tingnan mo, ang sunod-sunod ko. Di ba dapat? Bigyan mo naman ako ng gantimpala. Ano bang gusto mong gantimpala? Libre mo naman ako sa bakasyon. Pumunta tayo sa Hainan, ano? Sige. Pagkatapos kong matapos itong mga gawain ko, sasamahan kita sa biyahe. Sige ba? Yehey, nanay! Mahal na mahal kita. Pumunta tayo sa dagat. Mag-diving at kumain ng seafood. Nanay, handa ka na ba? Tara na. Saan tayo pupunta? Sa Civil Affairs Bureau. Malaking bagay ito. Nakalimutan mo na? Ibig kong sabihin, saan ka pupunta? Siyempre, sasama ako sa'yo sa Civil Registry. Kayo at tatay ko, noong ikinasal kayo, hindi ako nakasama. Ano ba? Kayo ay magdiborsiyo. Hindi rin ako makakasama. Bakit ang hilig mo sa gulo? Hilig ko talaga sa gulo. Sige, lumabas ka muna. Magpapalit lang ako ng damit, aalis na ako. Huwag magmadali. Magdamit kang maganda. Mag-ayos ka rin ng mukha. Baka pumunta rin si Jiang Yao. Okay lang na matalo sa tao. Pero huwag magpatalo sa harapan. Wow, Ma! Magdamit ka lang ng simple. Ang ganda-ganda mo ngayon. Natatakot ako baka magbago pa ang isip ni Papa. Tigilan mo ang kakulitan, alis na tayo. Ay, ang init. Anong oras na ba? Bakit ngayon ka lang? Ate Waning, naghintay na kami sa'yo ng mahigit 1 oras. Ako nabuntis, naghintay. Okay lang naman. Pero ang oras ni Moge. Oy, Tita Jiang, grabe ang init. Sumama ka pa rito. Ingat, huwag mo hayaang matunaw ang kapatid ko. Ikaw, tatay, wala akong ibang ibig sabihin. 40 degrees ang init. Tunay na nagmamalasakit ako sa kapatid ko. Manatili ka na lang sa kotse. Huwag kang sumunod sa loob. Kuya mo, Dadaling ko kayo pa uwi. Hindi na kailangan. Madali, halika. Grabe, namamatay na ako sa init. mahal, maligayang bati sa'yo. Saan tayo pupunta mamaya para magdiwang? Tita Jiang, pumunta tayo sa Songheilu. Gustong-gusto ng tatay ko ang pagkain doon. Noong araw, tuwing may magandang balita, dadalhin niya kami ni Mama para kumain. Ma, sabi mo, saan tayo pupunta para magbakasyon? Wag na lang sa tabing dagat, pumunta tayo sa Lijiang. Sabi nila sa Lijiang ay lungsod ng pakikipagtagpo. Baka makahanap pa ako ng tatay. Talagang si Xu Waning ang pinakamaganda ng estudyante pa. Kapag nag-ayos siya, may charm pa rin. Kung ganito siya dati, hindi ko sana ginawa yon. Magbabakasyon ba kayo? Oo. Magandang mag-relax sa labas. Pero,
Walang kwentang pumunta sa Lijiang. Sa Sanya na lang tayo. Sakto, may kaibigan ako. May hotel sa Hitang Bay. Sige, tatay. Pwede bang libre yan? Dahil magkamukha tayo. Makikilala ka agad ng kaibigan mo. Walang problema. Anak kita. Kailan tayo pupunta? Tatawagan ko siya anumang oras. Nay, Makatitipid na naman tayo ng pera. ano, Ate Waning? Hindi ba humingi ka ng 10 milyon kay kuya mo? Bakit ang tipid mo pa rin? Dahil hindi pa dumating ang pera. O kaya, i-transfer mo na sa akin ngayon. Tumahimik ka. Nandito na tayo sa bahay. Baba ka na. Mag-ayos ka na. Magluluto ako. Sigurado kung gagawin ko. Jojo, halika na. Kain na. Ma, Oo. ginawa mo ang mga ulam na ito? Hindi naman masama ang lasa. Kulang lang sa pagbabago. Anak, kumain ka ng luto ko. Ilang taon na to? Ngayon ka na nagreklamo. Hindi naman ako nagre-reklamo. Pero, medyo nagsasawa na ako. Kung magdagdag ka ng pagbabago, siguradong kakain ako hanggang 188 metro. Kumain ka na. Ano iniisip mo? Gusto kong pag-usapan natin ang isang bagay. Ano yun? Gusto kong maghanap ng trabaho. Maghahanap ka ng trabaho? Siyempre, susuportahan kita. Pero, naisip mo na ba kung anong trabaho ang gusto mo? Hindi ko pa naisip. Alam mo naman, ilang taon na akong housewife. Wala akong masyadong karanasan sa trabaho. Walang paraan. Maghanap ng trabaho ang gusto ko. Pero, mahirap ang simula ng lahat. Kailangan nating magsimula, di ba? Sa tingin ko, ang paghahanap ng trabaho, parang paghahanap ng jowa lang. Plano muna bago gawa. May jowa ka na ba? Parang paghanap ng jowa lang. Sasabihin ko sa'yo, sa simula, basta-basta maghanap ng isa. Sa huli, makikilala mo pa ang mas bagay. Hiwalayan mo ba o magpatuloy ka na lang? Yung sinabi mo, medyo may katwiran naman. Paghahanap ng trabaho, hindi naman kailangang madali. Pero ngayon, may isang bagay akong sobrang kailangan. Ano yon? Ma, pwede bang itigil mo na ang mga tutorial ko? Hindi. 3 subject ang aralin ko sa isang araw. Ako ang anak mo. Hindi ako kalabaw. Sige na nga, ititigil ko muna ang Chinese para sa'yo. Panatilihin ang math at English. Kung magkakaroon ka ng pag-unlad, pwede kong isaalang-alang ng naaayon. Yay! Nanay! Para ipakita ang aking determinasyon, gagawin kong mabuti ang isang tanong sa English. Alam ko, gusto ni Jojo akong makatipid. Yung mga ginawa niya dati, gusto rin niyang maging abala ako para wala akong oras malungkot. Haze, kahit palpak pumili ng asawa, ang galing ko namang mag-anak ng kayamanan. Anong dapat malungkot? Yung hiningi mo last time, nasa stock na yung facial towel. Bilisan mong umorder, baka maubusan ka na naman. Ma, Tita Chinching, kumita ba to? Sakto lang. Ma, sa tingin ko, bagay ka dito. Oo nga. Sabi sa akin ni Tita Ching. Ito kasi bagong labas lang. Platform ng pamimili sa grupo. Kahit konti pa users ngayon, madali lang bumili. Flexible ang pagkalat. Maganda siguro ang future. Tatawagan ko muna siya. Hello? Ching! May itatanong sana ako. Dati ko pa sinasabing sumama ka sa akin. Ayaw mo talaga. Sabi ko sa'yo ha, ang ganda ng potential nitong platform. Tayo nang magtulungan dito. Magkasama tayong malakas. Tiyak na walang kalaban-laban tayo. Salamat, Ching. Walang anuman. Close tayo, di ba? Alam kong maselan ka. Mataas ang standards mo sa kalidad. Sa susunod, ikaw ang bahala sa quality control. Tayo, ibenta lang ang tama. Hindi ang mahal. Tiyak na magkakaroon tayo ng magandang reputasyon. Sige, magtulungan tayo. Warning. Order number 302. May stock pa ba ng dried mango? Dito sa akin, low na ang stock. Tingnan ko. May 5 pang pakete. Sabihin mo sa customer na bilhin na agad. Pagkatapos bumili, dadagdagan ko ang stock. Oo nga pala. Nasikaso mo na ba ang bad review kahapon? Sabi ng customer, nasira ba ang delivery box? Nagbigay ako ng 5 piso compensation ng pribado para tanggalin niya ang review. Okay na. Mabait naman si ate. Grabe, ang galing ng taste mo sa pagpili ng products.
Yung puting t-shirt ha, nakabenta kami ng daan-daang piraso sa isang araw ah. Walang kahit isang masamang review ha. Siyempre naman, sasabihin ko sa'yo, mga produktong ito. Lahat ng ito binili ko, personal kong tinest. Oh, sige. Yung sa inyo ni Linmo cooling off period ng diborsiyo, dumating na ba? Oras na bang kunin ng divorce certificate? Bukas na ang deadline. Ate, huwag kang malungkot. Anong maganda sa ganoong gago? Tayo, magkakapatid, magnegosyo tayo. Mas masarap pa yan kaysa sa lalaki. Ay, sasabihin ko sa'yo, dalawa lang ang nasa isip ko ngayon. Una, alagaan si Jojo. Pangalawa, makipagnegosyo sa'yo para kumita ng malaki. Mabuti naman na ganyan ang iniisip mo. Mas kampante na ako. Tuloy lang. Demokrasya. Bukas ng alas 9 ng umaga. Bukas ito. Makita tayo sa opisina ng sibil. Bukas, ito. Ay, Di ka ba pumunta para sa divorce? Nakuha mo ba? Yung gago na yun, nag-back out. Naghintay ako sa kanya ng buong umaga. Hindi siya dumating. Nung tinawagan ko siya, hindi niya sinagot at binlock niya ako. Baka ayaw niyang mag-divorce? Gusto niyang makipagbalikan sa'yo? Sasabihin ko sa'yo, kung gusto niyang makipagbalikan sa akin, hindi ako makikipagbalikan sa kanya. Basura dapat. Itapon sa basurahan. Hindi kunin at ituring na kayamanan. Pero, si Jiang Yao ay malapit ng mga anak. Di ba dapat siya ang mas nagmamadali kaysa sa akin? Baka ayaw niyang tuparin ang usapan? Ang negosyo niya, di ba maganda ang takbo? At siya pa ang may kasalanan? Di naman siya gagawa nito para sa kaunting pera, sadyang ipagpaliban ng divorce? Ching-ching, pwede mo bang tulungan akong imbestigahan ang kalagayan ng kumpanya nila ngayon? Sige. Maghintay ka? Tama nga ang hinala mo, yung kumpanya ng gago na yun may problema nga. Noong kalahating buwan na ang nakalipas. Yung batch ng mga produkto na inatas kay Jiang Yao na bilhin, natuklas ang peke. Direktang tumakas ang supplier sa itaas. Eh yung mga customer sa ibaba, ayaw tanggapin ang mga produkto, hinihingi pa ang bayad sa lahat ng pinsala. Narinig ko, naubos na ni Linmo ang lahat ng ipon niya para lang masagot ang malaking butas na yon. Nako, hindi ako nag-aalala sa kanya. Ang iniisip ko lang ngayon, yung 1 milyon na ipinangako niya sa akin. Sa ngayon, talagang hindi niya mabibigay yon kung patuloy siyang magpapaantal. Baka balak niyang gamitin ang bahay natin. School district area yung bahay nyo. Sa presyo ngayon, sa merkado abot 5 hanggang 6 na milyon yan. At saka yung titulo ng lupa, nakapangalan sa kanya. Baka ipagbili niya ng palihim. Gago talaga, ang tuso ng plano niya. Hindi pwede. Kailangan makipaghiwalay ako. Hanapin ko siya. Bakit ka nandito? Tapos na ang cooling off period para sa hiwalayan. Kailan tayo kukuha ng divorce papers? Kung sasabihin kong ayaw kong makipaghiwalay, Ayaw mong makipaghiwalay? Paano mo sasabihin yan? Sa kabit mo? Buntis na nga siya? Shuwaning, huwag mo akong subukang lokohin. Ang diborsyo natin dahil lang talaga sa hindi pagkakasundo. Walang kabit na involve. ikaw? Hoy, cooling off period ng diborsyo to. Ngayong kalmado na ako, na-realize ko hindi ko malimutan ang dating pagmamahalan. Kaya ayoko na maghiwalay. May problema ba dyan? Linmo, Ang kapal ng mukha mo. Binibigyan kita ng 2 option. Una, baguhin natin ang property settlement sa kasunduan. Pwede pa kitang bigyan ng 1 million, pero mga ilang buwan pa. Pero yung bahay, ako pa rin ang magmamay-ari. Pangalawa, kansilahin natin ang aplikasyon ng diborsyo. Bukas uuwi na ako, tuloy lang tayo bilang mag-asawang nagmamahalan. Anong pipili mo? Huwag ka nang mangarap. Wala akong tatanggapin dyan. Kung ayaw mo, maghihintay lang tayo. Binabalaan kita. Basta tayo hindi pa nakakuha ng divorce certificate, legal pa rin tayong mag-asawa. Sa totoo lang, itong mga araw na hiwalay tayo, miss na miss pa rin kita. wala kang hiya. Shuwaning, binibigyan kita ng 3 araw. Pag-isipan mo, pumili ka kung aling daan, minumungkahi kong piliin mo ang pangalawa. Kahit papaano makatipid ako ng 1 milyon. Anong nangyari sa'yo ngayon? Okay lang ako. Medyo pagod lang. Maligo ka na agad, matulog ka ng maaga. Hoy, Tita Ching-Ching! Hindi maganda ang pakiramdam ni Mama ngayon. Alam mo ba kung bakit? Siyempre, yung tatay mong gago. Bakit mo naisipang dumalaw sa akin? Hindi ka naman dito para magpaliwanag sa ngalan ng nanay mo, di ba? Hindi ba kasi miss nakita? Tita Ching-Ching, hindi ko alam kung anong ginagawa nila ni Mama sa e-commerce. Ngayon, ang anak mo, ako,
Wala akong mainit na makain. Kung alam ko lang, sumama sana ako sa'yo at kay Tita Jiang. Mga babae lang yan na gumagawa ng group buying. Anong pinagkaiba sa pagtitinda sa palengke? Nakakahiya. Oo nga. Sila ay nagpapakahirap, kumikita ng maliit na halaga, hindi pa sapat para sa isang kainan mo. Pero kahapon, narinig ko kay Mama. Ang kumpanya mo, mukhang may problema ba? Sa negosyo, may kita at may lugi. Iyon ay normal lang, walang problema. Ako, ang tatay mo, marami akong paraan para ayusin ito. Hindi mo kailangang mag-alala. Mabuti naman. Si Tita Jiang, malapit na mga anak sa 2 buwan, di ba? Ito ang binili ko para sa kapatid ko. Maganda siyang tingnan kapag suot niya ito pagkapanganak. Mabait ka naman. Oo naman. Sa totoo lang, ako at siya ay magkapatid sa ama, iba ang ina. Dahil mas malakas ang dugo kaysa tubig. Tama ba pa? Tama. Sinasabi ko sa inyo, kayong ang dalawang magkapatid sa inaharap. Dapat magtulungan kayo. Ano man ang mangyari, kayo ay tunay na mga anak ko. Sinisiguro ko, pareho ang pagtrato ko sa inyo. Siyempre, naniniwala ako sa'yo. Ngayon ay weekend yata. Kaya sasama ako sa'yo para bisitahin si Tita Jiang. Wag na, nasan si Tita Jiang? Wala siya sa City B. Hindi na kita istorbohin. Kapag bakasyon ko, dadalawin kita. Yanjo. Tandaan mong sabihin sa nanay mo. Sabihin mo lang, 3 araw, malapit nang matapos. Ikaw ang unang nagloko. Kung hindi magtagumpay ang kasunduan sa diborsyo, pwede pa rin tayong magsampa ng kaso. May ebidensya ka ba? Kung may ebidensya ka, dapat matagal ka nang nagdemanda sa korte. Hindi ka uupo rito para makipagnegosasyon. Paano ba? Ako at siya ay magkapatid sama. Dahil mas malapit ang dugo kaysa tubig. Tama ba, tatay? Kahit ano pa man, kayo ay tunay na anak ko. Sinisiguro ko. Hindi ko kayo paboran ng higit. Ang batang ito ay nangahas na lokohin ako. Huwag mong isipin na katulad mo ang anak mo na hindi makilala ang tama at mali. Shuwanin, huwag mong talagang akalain na sa recording lang na ito na idemanda ako sa pagtataksil. Nababaliw ka na. Sa totoo lang, hindi ko ito mapapatunayan ng lubusan. Pero sapat na ang paunang ebidensya, pwede akong mag-apply ng order sa korte para mag-imbestiga. Usapan mo kay Jiang Yao, mga record ng pera at hotel, lahat ng record ng check-up sa ospital. Pwedeng imbestigahan at patunay. Di mo ba alam to sa batas? Wala ka bang kamalayan? Kailan pa siya naging ganito katalino? Di mo pwedeng maging ganito kalupit. Mahigit 10 taon na tayong magkasama. Di pwedeng mawala lang bigla. Ang samahan natin, ikaw ang unang nagpawala. Pero ako na. Tama na. Magsalita tayo ng diretsyo. Alam kong may problema ang kumpanya mo. Dahil naging mag-asawa tayo, kahit ikaw ang unang nagkasala, pero di kita tatapakan, yung usapang 1 milyon, pwede mong bayaran ng huli sa 6 na buwan. Pero may kondisyon ako. Ningning, sabihin mo. Basta kaya ko. Siguradong papayag ako. Gusto kong maging espesyal na distributor ng kumpanya nyo. Ningning, gusto mong maging espesyal na distributor ng kumpanya namin. Kailangan ng malakas na pondo, mga target sa performance, at tiyak na requirement sa kakayahan. Ito. Ikaw ang boss? Konting bagay lang ito. May paraan ka. Di ba? Oo nga. Gusto mong makipagtulungan. Walang problema talaga. Ningning, hindi ka ganyan dati. Bakit ngayon ganyan? Lin mo. Mga bata lang ang may utak sa pag-ibig. Ako, isang babaeng inayawan, tingin ko lang sa kalamangan at kawalan. Boss Lin, masaya ang pakikipagtulungan. Tapos na. Batiin mo ako. Single na uli. Congratulations! Hindi ko inaasahan. Ang gago na ito, mabilis na pumayag. Paano siya napapayag na madali? Dahil may magaling akong katulong. Sasabihin ko sa'yo, hindi lang ako nakakuha ng divorce certificate. Nakuha ko rin. Ang special distributor rights ng kumpanya ni Linmo sa hinaharap, hindi na tayo mag-aalala sa supply. Talaga? Upo ka at sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari.
Itong bagay na to. Ang ganda ng ginawa mo. Pero kung ako ang tatanungin, ang pinakamalaking kredito, salamat kay Yanjo. Sa totoo lang, noon nakita ko siya, sa kanyang tatay na gago, lagi niyang tinatawag na papa. Masayang-masaya pa siya. Akala ko katulad niya ng kanyang ama, walang utang na loob. Hindi ko inaasahan. Pero siya pala ay mabuting bata na may konsensya. Ako mismo ang nagpalaki sa kanya. Paano siya magkakampi sa kanyang ama? Ngayon, doble ang saya! No? Kaya tayo, sabay tayong lumabas para magdiwang. Ano yon? Bakit ang saya-saya? Yanju, tamang-tama dumating ka. Kakausap ko lang ng nanay mo na gusto naming lumabas para kumain ng masarap. Talagang mas maganda ang tamang timing kaysa maaga. Sige, malapit sa bahay ko. May bagong bukas na hotpot restaurant. Sabay tayong kumain ng hotpot. Ma, paborito mong paa ng manok? Ang galing ng anak mo. Napapaisip tuloy ako na magkaanak. Tita Ching-Ching, mas mabuti pa na maging inampon mong anak ako. Sige, usapan na. 2, huwag kang magbabago ng isip. Ngayon na tayo ay mayroon na tayong magandang supply. Kaya, pag-isipan natin, pwede na tayong kumuha ng mas maraming agents. Talagang kailangan kumuha ng agents. Pero ngayon, tayong dalawa, kailangan pang mag-pack at mag-ship, kailangan pang maging customer service, kailangan pang makipag-ugnayan sa mga leaders, kailangan pang pumili ng mga produkto. Ay, sobrang dami ng ginagawa. Nanay, Tita Ching-Ching, baka pwedeng kumuha kayo ng mas maraming tao para magkaroon kayo ng oras, para makapag-focus sa mas importante. Tama talaga sinabi ni Yanjo. Tingnan mo, tayo araw-araw nabibigay sa ganitong bagay. Hindi naman maganda ito. Kaya siguro magtayo na lang tayo ng kumpanya. Kumuha ng totoong opisina, kumuha pa ng mas maraming tao. Oo, pag ganito, magkakaroon tayo ng oras para sa mas importante. Sige, kung gagawin natin, hindi pwedeng maliit lang. Kailangan natin gawing malaki at malakas. Oo, gawing malaki at malakas. Tara, cheers, cheers! Cheers! Ang ganda ng hinanap mong opisina. Hindi lang mura ang presyo, malapit pa. Pagkatapos nito, sigurado magkakaroon pa ng mas malaking opisina. Hindi lang opisina, baka nga, magkakaroon pa tayo ng sariling gusali para sa opisina. Magandang araw. Narito po ako para sa interview. Ako po si Shen Yu. Pasok ka. Uminom ka ng tubig. Narito ka para sa interview o para tingnan ng magagandang babae? Una, punuin mo ang basic information. Ang gwapo mo naman. Gusto mong magstay? Oh, Nakapagtrabaho ka na ba sa e-commerce shipping o sa customer service? wala po. Pero nakita ko ang inyong job posting. Kailangan mag-pack, mag-check ng order, at mag-respond sa messages. Ang mga prosesong ito ay hindi mahirap. Mabilis matutunan. Mabilis akong matuto. Ang mga sinasabi mo, lahat ay basic. Pero, sa aktual na trabaho, maraming specific na sitwasyon. Halimbawa, kapag may mahirap na customer, ano ang gagawin mo? Sundin ang patakaran. Kung kailangan magbayad, magbayad. Kung kailangan mag-refund o magpalit, gawin. Kung may nanggugulo lang para humingi ng pera, unahan ang isave ang chat history. Kung kailangan tanggihan. Siyempre, magiging maayos akong makikipag-usap sa kanya. Talagang hindi ako makikipagtalo sa mga bisita. Meron ka bang hiling sa sahod at benepisyo? Ayon sa pamantayan ng kumpanya. Pero meron akong isang kahilingan. Pwede ba akong manirahan sa opisina? Tulog lang sa sofa, okay na. Pero huwag kayong mag-alala. Talagang hindi ko makaka-apekto sa sinuman. Pwede rin ako mag-overtime ng walang bayad. Ano sa tingin mo? Maganda naman ang kanyang ugali. Pero ang magpapahintulot sa isang estranghero na manirahan sa ating opisina dahil dito sa atin ay mayroon pa mga kalakal na nagkakahalaga ng daan-daang libo. Ito si Shen Yue. Nagsasalita ng may katwiran at basihan. Malinaw ang lohika. May utak siya. Medyo nasisiyahan ako sa kanya. Pero tama rin ang iyong alalahanin. Ang kumpanya natin ay bagong simula pa lang. Hindi tayo pwedeng mag-risk. Kailangan na lang tayong maghanap ng ibang tao. Hindi naman kailangan ganoon. Bihira ang talento. Magdagdag tayo ng pera. Ang bahay sa tabi ng aming bahay ay para ipaupa. Ang presyo ay akma rin. Bakit hindi natin ito upahan bilang dormitoryo ng mga empleyado? Sige. Kahit pa paano, hindi naman tayo kulang sa pera para dito. Sakto, ituring natin itong benepisyo para sa mga empleyado.
Kung sa opisina ka titira, malas ang pagligo at lahat, kaya naman, kasama si Chingching, nirentahan namin itong bahay para sa'yo. Bilang dormitoryo ng empleyado, pwede kang tumira dito? Pero una sa lahat, sinabi na namin, sa susunod, mag-hire pa kami ng tao. Kung may ibang kasamahan na titira dito, wala kang reklamo, di ba? Wala akong reklamo. Narinig ko kanina sa may-ari. Nakatira ka rin dito sa floor na ito? Oo. Ako, tangan ako, nakatira sa katabi. Kung may kailangan ka man, pwede mo akong tawagin. So, pwede bang tawagin kitang Ate Waning? Siyempre, pwede. Ate Waning, salamat. Wala namang problema. Aalis na muna ako. Magpahinga ka ng maaga. Ate Waning, magpahinga ka rin ng maaga? Ningning. Ningning. Miss na miss kita. Ningning. Sino siya? Ex-husband ko. Nagsisisi ako. Magbalik tayo, okay? Mali ako. Ex-husband? Gusto mo bang tulungan siyang tumayo? Hindi na. Kung gusto niyang magwala, hayaan mo siyang magwala ng husto. Umalis ka na. Huwag mo na siyang pansinin. Sige. Ate Waning. Gusto niyang magpanggap na nagbago na. Pero alam mo ba, may kasabihan sa China na hindi pa nagbabago ang aso sa pagkain ng tae? Kailangan ba ng tulong? Sino ka? Huwag kang matakot. Bagong empleyado ako sa kumpanya ng nanay mo. Ako, si Shen Yu. Saan mo siya hinihila? Gusto kong hilahin siya papunta sa lobby, sa baba. Ayokong makita ng nanay ko bukas ng umaga na makakita ng ganitong malas na bagay. Siya kasi, napaka-proud niya. Bukas, kapag pinagmamasdan siya ng mga tao, mapapahiya siya sa lahat. Tiyak na hindi na siya maglalakas loob na gambalain ang nanay ko. Ang ganda ng ideya mo. Tutulungan kita na hilahin siya palabas. Salamat, Kuya Shen Yue. Huwag mo siyang tawaging kuya. Tawagin mo akong tito. Kailangan kong maingat na suriin Kailangan kong maingat na suriin para sa nanay ko. Sige. Lagi akong handang tanggapin ang pagsubok. Ano to? Bakit ang daming tao? Ma, huwag mo lang tingnan. Baka nga galing sa kalsada lang yan. Asong walang may gusto. Bilisan mo na. Malalate na ako. Talaga? Nung nakaraan lang. Abala tayo sa pagrehistro ng kumpanya sa paglipat ng opisina. Di man lang natin nalaman ang malaking bagay na to. Anong bagay yon? Yung tungkol sa gagong ex-asawa mo. Nung nakaraan, nadaya siya. Bumili siya ng mga peking kalakal, di ba? Nahuli na yung nagbenta ng peke. Hulaan mo nangyari? Si Jiang Yao pala. Alam niya mula pat simula na may problema ang mga ito. Pero tumanggap siya ng 20% kickback mula sa taong yon. Kaya pinabayaan niya lang. Paano nangyari yon? Nakipaghiwalay na si Lin mo para sa kanya. Paano siya nagawa ng ganong kaliliit na benepisyo hindi binigyan pansin ang kapakanan ng kumpanya? Sa madaling salita, ginawang tanga ang mga kliyente. Akala nila hindi mauhuli. Natalo pa sila ng malaki. Walang malayong pag-iisip. Ang mas mahalaga nang malaman ni Lin Mong ito. Galit na galit siya. Harap sa lahat, sinampal niya si Jiang Yao. Biglang hindi nakatayo si Jiang Yao. Ang tiyan niya ay tumama sa sulok ng mesa. Kaya naman, nangyari ang placental abruption. Nawala ang bata. Narinig ko, ang pamilya ni Jiang, matapos malaman ito, araw-araw pumupunta sa opisina. Hinahanap si Lin Mo para humingi ng paliwanag. Sa mga panahong ito, hindi na makapasok sa opisina si Lin Mo. Hi. Hindi ka naman napapalambot ng puso? Paano naman? Paano ako magpapalambot ng puso? Iniisip ko lang, kaya pala kagabi, pumunta siya sa harap ng bahay para harangin ako. Ano? Nangahas pa siyang hanapin ka? Wala na ba siyang kahihiyan? Hinaan mo ang boses mo. Delikado to para sa'yo. Kung sakali yung gago, ano pa kaya ang magagawa niya? Shen Yue? Oo? Ano yon? Ching-ching? Shen Yue, sabihin mo, paano kami ni Waning sa'yo? Mabuti naman ang pagtrato ninyo sa akin. Hindi lang kayo nagbigay ng trabaho sa akin. Tumulong pa kayo sa problema ko sa tirahan. Pwede mo ba kaming tulungan? Ano man ang kailangan ninyo, sabihin ninyo lang. Kanito, ikaw, hindi ba nakatira ka sa tapat ni Shu Waning? Kamakailan, may problema siya. Pwede mo bang ingatan ang kanyang kaligtasan?
Nasaan siya? Lin Mo! Lumabas ka! Sino ba kayo? Umalis kayo agad. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Si Waning, ibigay mo si Lin mo. Alam kong pumunta siya sa'yo kagabi. Totoo, pumunta si Lin mo sa akin kagabi. Pero hindi ko siya pinansin. Hindi ko rin alam kung nasaan siya. Nagsisinungaling ka. Itinago mo lang siya. Ano ba silin mo? Kayaman ba? Bakit itatago? Ikaw nagago. Hiwalay na kayo. Gusto mo pang makipagrelasyon sa manugang ko. Sisiraan ko ang mukha mo. Binugbog niya anak mo hanggang malaglag. Gusto mo pa siyang maging manugang mo? Ay naku, sino ba talaga ang gago dito? Nangako dati si Lin mo magbibigay siya ng 800,000 bilang dote kapag ikinasal. Pwede na rin. Kahit hindi magpakasal. Hindi pwedeng kulang. Kahit 1 piso sa dote. At ang medical expenses ng kapatid kong babae, sakto, umabot sa 1,000,000! Narinig ko na noong diborsyo ninyo dati, binigyan ka niya ng 1,000,000. Bakit hindi mo ibigay sa akin ng pera? Gago! Ibinigay namin siya sa'yo. Pwede ba? Ma, Huwag kang makialam. Ang puno na walang balat, siguradong mamamatay. Ang taong walang hiya, walang makakatalo, ang pamilya ninyo, talagang nakilala ko na. Ano sinabi mo? Kuya, okay ka lang, kuya. Shuwaning! Hinayaan mong saktan ng anak ko. Tatawag ako ng pulis. Ipapa-aresto ko kayong lahat. hindi na kailangan. Nakatawag na ako ng pulis. Darating na ang pulis. Babala ako sa inyo nang may mabuting hangarin, kayo ang pumasok sa kumpanya ko nang walang pahintulot. Nais ninyong manakit. Kami naman, napilitang magtanggol at sumagot. Ayon sa Artikulo 2.5 ng Penal Code, ito ay pagtatanggol sa sarili. Walang pananagutan sa krimen. Hindi ko naiintindihan ang sinasabi mo. Bakit kayo nananakit ng tao nang walang pananagutan? Hemp. Walang pinag-aralan? Nakakatakot? Sino ang tumawag sa pulis? Anong nangyari? Officer, ako ang tumawag sa pulis. Ang tatlong ito. Walang dahilan pumasok sa kumpanya ko. Hindi lang iniinsulto ang kasama ko. Gusto pang manakit. Malubhang naapektuhan ang normal na order ng kumpanya namin. Officer! Huwag kang makinig sa kanila kasi nungalingan lang yan. Sila ang unang nanakit. Tingnan mo kung ano ang nangyari sa anak ko. Ano ang problema ng taong ito? Officer, gusto niya akong saktan. Ang kasama ko para maprotektahan ako, sinipa siya ng 1 beses. Anong ibig sabihin ng sinipa lang? Pinatalsik ang anak ko palabas? Sa tingin ko, sinasadya nyo yan. Officer, dakpin nyo silang lahat. Hindi ko talaga sinasadya. Nagkataon lang black belt lang ako sa taekwondo. Malinaw na ang sitwasyon pero ang mga detalye, kailangan pa ninyong bumalik at gumawa ng salaysay kasama namin. Samahan nyo kaming magpunta sa istasyon ng pulis. Ayaw ko! Kami ang biktima! Bakit nyo kami papapuntahin sa istasyon ng pulis? Biktima, pumasok kayo nang walang pahintulot sa kumpanya nila. Hayagang pambabastos, pisikal na away, sumalungat na kayo sa Public Order and Safety Penalty Law. Pinaghihinalaang naghasik kayo ng kaguluhan sa tanggapan. Ngayon ay hinihingi namin ang inyong pagtutulong sa investigasyon. Hindi ito pagtawad. Handa kaming tumulong sa investigasyon. Bukod pa rito, kaibigan pulis. Mayroon kaming buong proseso ng CCTV dito. Maaari itong kunin ng basta-basta. Ang anak ko ay kailangang magpahinga sa ospital. Paano siya? Kapag kaya na niyang gumalaw, agad na pumunta sa istasyon ng pulis o kaya ay magpapadala kami ng pulis sa ospital para kumuha ng kanyang salaysay. Kung gayon, Ay nako! Ay nako! Sister Waning, huwag kang mag-alala. Wala namang problema. salamat sa iyo kanina. Si Sister Ching ang nag-utos sa akin na protektahan ka. Sumusunod ka pala sa kanya. Sa totoo lang, mas sumusunod ako sa'yo. Ano man ang gusto mong gawin ko, gagawin ko. Nakabalik na ako. Ano? Ayos lang. Bayaran mo lang ang medical fee. Sapat na. Pasensya na. Nakagulo ako sa inyo. Yung pera na dapat bayaran, kunin na mula sa sahod ko. Ano bang kukunan? Ginawa mo lahat. Para kay Waning. Para sa akin. Hindi lang walang kasalanan, kundi may kagalingan pa. Dapat dagdagan pa ang sahod mo. Diba? Ikaw na ang bahala. Ningneng, narinig ko sa kanila. Pumunta ang pamilya ni Jiang Yao para guluhin ka. Ayos ka lang ba? Bakit ka nandito? Anong ginagawa mo dito? Nag-aalala ako para sa'yo. Waning, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa lahat. Sa hinaharap, hindi ko na siya papayagang gambalain ka. Lin mo, pwede mo bang ipangako sa akin ng isang bagay? Ningning, kahit ano ang sabihin mo, papayag ako. Hiwalay na tayo. Pwede mo bang lumayo sa akin? Ningning, alam kong nagkamali ako. Hiwalay na kami ni Jiang Yao. Magbalik tayo, sige? Ano? Dapat mo ring isipin si Zozo. Hindi mo rin gustong lumaki siya ng walang ama. Ma, alam mo ba? Na-publish na yung microphone
fiction na sinulat ko? Talaga? Ano yung nilalaman? Yung sinabi ko sa'yo dati. Yung ginawa kong modelo si Papa. Ang pamagat ay ang karma ng gagong ama. Hahaha. Hoy, nakita mo ba? Yung mukha ng gago na yon, masitim pa kaysa sa ilalim ng kawali. Buti nga sa kanya. Pero, sabi mo, maliit pa si Jojo. Ganito lang ang tatay niya. Baka may masamang epekto sa kanyang isipan. Huwag kang mag-overthink. Ayon sa akin, si Yanjo ay isang masayahin at matalinong bata. Tiyak na hindi maaapektuhan ng tatay niya. Kung hindi ka talaga mapalagay, humanap ka na lang ng bagong tatay para sa kanya. Anong sinasabi mo? Hindi naman ako nagsasabi ng kalokohan. Halata naman sa lahat. Gusto ka niya. Hindi mo ba talaga iisipin? Kakadiborsyo ko lang. Hindi ko pa talaga naiisip ang mga ganyan. Ako naman, hindi ko sinasabing kailangan mong humanap ng lalaki. Pero, paano kung makaligtaan ng tamang pagkakataon? Natatakot akong magsisisi ka. Meron akong napakagandang anak na lalaki. Meron pa akong napakagandang kaibigan. Anong dapat kong pagsisihan? Sige na, tayong magkakaibigan, sabay tayong magnegosyo. Pero balik tayo sa usapan. Maraming nangyari kay Lin mo. Tiyak na apektado ang kumpanya. Hindi tayo pwedeng umasa lang sa isang supplier niya. Kailangan nating maghanap pa ng ilang supplier. Tama ka naman. Tulad ng kumpanya niya na kumpleto ang mga produkto at supplier na angkop ang presyo, talagang mahirap hanapin. Ate Ching, Ate Waning, huwag kayong mag-alala. May paraan ako para makuha ang distribution rights ng Shen Corporation. Hindi ko inaasahan, napakadali lang na pirmahan ang kontrata. Shen Yu, ikaw at itong si Boss Shen, ano talaga ang relasyon ninyo? Huwag mo kaming lokohin ha. Hindi ko sinasadya na lokohin kayo. Doon lang, ako at ang tatay ko sa konsepto ng negosyo, nagkaroon ng pagkakaiba. Gusto niya lang makipagtulungan sa mga physical store. At sa tingin ko, ang online selling ang magiging uso sa hinaharap. Kaya pumasok ka sa kumpanya namin bilang tik-tik. Hindi tik-tik. Sa totoo lang, market research lang. Kaya, balak mo na bang umuwi? Ako ang uuwi. Pero ngayon, magkasosyo tayo. Magkikita pa tayo ng madalas. Oy, narinig mo na ba? Naubusan ng pera ang kumpanya ni Lin mo, malapit ng mabang karote. Buti na lang, noong panahon natin, handa na tayo noon pa. Nakahanap tayo ng malaking suporta sa Shen Corporation. Kung hindi ngayon ay magkakaproblema tayo. Huwag mo siyang pansinin. Basta hindi maapektuhan ng negosyo natin, ayos lang. Pero, noong panahon na yun, hindi ba't may utang siya sa'yo ng 1 million para sa diborsyo? Kaya, may pera pa ba siya ngayon para bayaran? Hindi ako nagmamadali. Hindi ba't sinabi ko sa'yo, pinagbawalan kitang bayaran ng 7 milyon na utang sa mga kalakal. Huwag bayaran. Ayon sa batas ng Civil Code, kung ang mga partido ay may utang sa isa't isa, maaaring mag-offset ng mga utang. Ang talino mo talaga. Ma, kanina sa pinto, may nakita akong delivery rider. Sabi niya, may isang tao na nagpadala ng bouquet ng bulaklak para sa'yo. Ma, tingnan mo kung sino nagpadala. Sige, titingnan ko. Sino nagpadala? Lin mo, sa unang date namin, itong sinulat niya sa card nung binigyan niya ako ng bulaklak. Gago. Papa ko ba? Gusto ka niyang makipagbalikan? Anak, baka hindi patas ito para sa'yo. Baka ako, hindi ko na may babalik ang dati. Masaya ako sa pag-iisip mo. Ikaw ay sarili mo muna bago ka naging nanay ko. Wala nang mas importante kaysa kaligayahan. Ngayon, gusto ko na talagang magkaanak. Ningna, natanggap mo ba ang bulaklak? Pwede ba kitang ilibre ng pagkain? E77XH. Pupunta ka ba? Oh, pupunta ako. Sabay-sabay na nating pag-usapan. Para hindi na siya magkulit. Eh di, samahan kita. Ningning, ano? Nandito na kayo? Pa, parang hindi maganda ang pakiramdam mo ngayon Kapag kasama ko si Ma sa labas, sabi ng iba, parang ate ko lang siya. Pero kapag kasama kita, sabi nila, parang lolo mo ako. Oo nga. Talagang mukhang mas bata na ang nanay mo. Sa buhay, kailangan maging disiplinado. Kung hindi mo kayang kontrolin ang sarili mo, magiging huli na ang lahat. ES7, sang-ayon ka ba? Tara na. Warning. Anak, tayong magkakapamilya.
Matagal na nating hindi nagkaganyan na magkasamang kumain dito. Ikaw at kaming magkakapamilya? Si Tita Jang at ang kapatid ko. Yan, Jonon. Talagang nagkamali ang tatay mo. Hindi tama ang ginawa ko sa hinaharap. Titiyakin kong mas mabuting bayaran ko kayo. Tungkol naman kay Jiang Yao na sinasabi ninyo, ang putang ito. Dahil sa kanyang pagnanakaw sa komisyon, nasira ako ng husto. Sa susunod, tiyak na babayaran niya ito. Wala akong pakialam sa mga bagay nyo. Narinig kong malapit ng mabangkarote ang kumpanya mo. At ano ang plano mong ibayad sa amin bilang kabayaran? Ito lang ay pansamantalang gipit lang. Pero sinasabi mo, mga resources at koneksyon ay nandyan pa rin. Basta ibigay mo lang ang 3 milyon para matulungan ako malampasan itong krisis. Sa susunod, magiging mabuti ako sa pagtrato sa inyo. Akala ko ang pamilya ni Jiang Yao ay sobra ng walang hiya. Hindi ko inakala na mas malala ka pa sa kanila. Mas magaling ka pa. Shu Wanning, anong ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin, panaginip lang yan. Huwag mo nang sabihin na wala akong 3 milyon. Kahit meron ako, hindi kita bibigyan ng kahit piso. Wala kang pera pero may bahay ka naman. Basta ibenta mo lang ang bahay mo. Sapat na yun para sa lahat. Basta malampasan ko lang ito. Pwede na kitang pakasalan ulit agad. Lin mo, may problema ba ang tenga mo? Sinabi ko nang hindi kita bibigyan ng kahit sentimo. Lalo na ang pakasalan ka ulit. Ayaw mong pakasalan ulit ako? May iba ka na bang lalaki? Sasabihin ko sa'yo, matagal na tayong hiwalay. Wala kang pakialam kung may iba akong lalaki o wala. Anong pakialam mo? Ikaw, isang gago na nangaliwa sa asawa. Anong karapatan mong tanungin ako? Anak, tayo na. Ayon kay Jiang Yao, nakahanap ka ng lalaking mas bata sa'yo, di ba? Ikaw, isang babae sa edad mo. Sa palagay mo, may lalaking magkakagusto sa'yo dahil lang sa pera mo sila. Oo, sa bagay na ito, mas marami kang karanasan. Kung hindi, si Jiang Yao, bakit siya sumama sa'yo? Shu Wanning, para sa'yo ito. Natatakot ako na maloko ka. Naiintindihan mo ba? Mas maganda pa rin ang orihinal na mag-asawa, di ba? Anak ka ng pating! Kahit na mabuti ako sa'yo dati, tumulong ka pa sa nanay mo para taksilan ako! Hindi ko pa nga sinasabi ang tungkol sa voice recorder. Tatay, kung talagang mabuti ka sa akin, mahalin mo ng mabuti si nanay at pangalagaan ang pamilyang ito. Hindi yung walang responsibilidad at nagkakalat sa labas. Ako ang tatay mo! Umarap ka sa akin ng ganyan? Sa pisikal? Oo. Pero sa puso ko, hindi ka na matagal na. Anak, tayo na. Huwag nang makipag-usap sa ganyan. Hindi tayo tapos! Ching Ching, naayos na namin sa Chaoshu. Ang exclusive online agency rights nila ibinigay na sa atin. Ayos! Sikat na ngayon ang Chaosu. Lalo na yung mga kolaborasyong hoodie nila. Maraming artista ang suot nito. Sabi ko sa'yo, pag online na tayo, siguradong magbebenta ng marami. Sa pagkakataon na to, salamat kay Shen Yue na nagtulak kaya naging madali. Kamusta ka na sa kanya? Ano yon? Mga kaibigan lang? Mga kaibigan lang? Pwede bang ganun magtulong? Ang kaibigan lang? Sa tingin ko, mabuting tao si Shen Yu. Hindi mo ba isipin? Ay nako, sige na. Huwag nang pag-usapan to. Sabi ko sa'yo, marami tayong gagawin sa susunod. Dali, ipaalam mo ang balita sa mga team leaders. Mag-init muna tayo. Sa gabi ng makalawa, simula ang pagbebenta ng eksakto. Sige, gagawin ko na. Sige. Yung mga produkto? Bukas darating. Sabihan mo ang warehouse. Siguraduhin maayos ang inspeksyon bago magpadala. Huwag kang mag-alala, nandyan si Tito. Walang problema. Tito, na-check na ba ang mga produkto? Oh, na-recover na lahat. Ayos lang. Sige, pasensya na sa abala. Pagkatapos itong trabaho, bibigyan kita ng bonus. Okay. Salamat. Tama ba to? Hindi kaya tayo mahuli? Relax ka lang. Mga orig pa rin to. May counting depekto lang. Walang makakapansin. Sige. Naniniwala ko sa'yo. Tingnan mo, kapag sumipa ang tuhod, huwag ibaluktot. Dapat tuwid ang binti. Ganito, lakas mula sa balakang, dapat umabot hanggang paa. Subukan mo. Wow! Iba talaga sipa mo, Tito Shen Yu. Ang galing mo talaga! Nag-ensayo ka ng buong hapon, pagod ka na siguro? Kumain ka ng prutas? Pwede bang akin na? Biglang ko naalala. Hindi ko pa tapos ang homework ko. Uuwi na muna ako para mag-homework. Mag-usap kayo ng dahan-dahan. Ate, warning. Ang tagal na nito. Dapat alam mo na ang nararamdaman ko.
Gusto ko lang tanungin kung handa ka. Nining, may problema. May nangyari. Kanina maraming team leader ang pumunta sa akin. Sabi nila, yung batch ng Chaoshu, maraming customer ang nagreklamo ng problema sa kalidad. Nagdududa sila na peking produkto ang ibinebenta natin. Paano to nangyari? Tayo ay mga ahente na may kontrata. Yung Chaosu, imposibleng magpadala sila ng peking produkto. Nang dumating ang produkto sa warehouse, ako mismo ang nag-inspeksyon. Ang kalidad nito, katulad ng ibinebenta nila sa mga tindahan, magkamukhang muka. Bakit nagbago nang nasa customer na? Kung iilan lang ang nagtanong, maiintindihan pa. Pero ngayon, maraming nagreklamo. Tiyak na sa gitna, may problema na naganap. Buti na lang, yung unang batch, tayo lang ay nagpadala ng 1,000 piraso. Unahin mong tawagan ng proxy team leader. Sabihin mo mag-asikaso ng after-sales support. Pakiusapang ipadala ulit ng lahat ng customer. Sagot natin ang shipping fee papunta at pabalik. Sa bawat order, bigyan ng isang pares ng medyas. Sige, gawin ko na agad. Tanggap na natin ang lugi sa batch na to. Mas importante ang reputasyon natin. Pero paano kung mauulit to sa susunod? May CCTV ba sa warehouse? Wala. Warehouse daw. Pero vacant na space lang to sa tabi ng kalsada. Ang ibig mong sabihin, pinalitan ng produkto sa warehouse? Nandun si Tito Kai. Paano mangyayari yon? Sabi sa Detective Comics, kapag na-eliminate na ang imposible, ang natitira, gaano man kahirap paniwalaan, ay siyang katotohanan. Tingnan muna natin sa warehouse. Tingnan nyo. Gamit ng authentic ang laser anti-fake thread sa tag. Sa atin, ordinaryong sinulid lang. Mas malala pa, sa official website ng brand, sa batch trace system and valid codes ang logistics code ng batch natin. Tama si Shenyue. 5,000 damit. Lahat ay napalitan. Waning, Ching Ching, bakit kayo nandito? Tito Kai, may gumalaw ba sa mga kalakal na ito? Wala naman. Anong nangyari? Tito, isinasaalang-alang ko na kamag-anak mo ako at mahirap talaga ang sitwasyon sa bahay kaya kita pinapasok sa trabaho ko dito. Bakit mo ginantihan ng masama ang tulong ko? Ching Ching, ako, Tito Kai, hindi ko alam kung ano ang layunin mo. Pero ang ginagawa mo ay illegal. Kung hahabulin namin ang responsibilidad, ikaw ay makukulong. grabe naman pala. Ako lang. Nagbukas lang ako ng pinto para sa kanila. Waning, Ching Ching, nagkamali ako. Hindi dapat ako masyadong sakim. Pakiusap sa inyo. Huwag niyo akong ipakulong. Ang apo kong lalaki, wala na ang mga magulang kung makukulong ako. Paano siya? Sabihin mo muna sa amin, ano ba talaga ang nangyari? Ganito ang nangyari. Sabi ng tao, may tindahan siya sa physical store. Original din yung kanyang stock. Pero may mga maliliit na depekto, mahirap ibenta. Sabi niya, sa online kayo nagbebenta, hindi masyadong mapili ang customers. Kaya naisip kong magpalit. Ako, nabulag ako sa pera. Akala ko original lahat. Hindi halata. Tio, ang tanga mo talaga. Anong tunay yon? Peke talaga yon. Okay, alam mo ba? Gaano kalaki ang nawala sa atin ngayon? Maliit lang ang pera. Ang mahalaga ay ang hirap natin. Ang reputasyon na pinaghirapan. Nasira lahat. Hindi ko alam bakit ako nabulag. Tio Kai, kilala mo ba kung sino tong tao? Hindi ko siya kilala. Pero yung kasama niya ay tinatawag siyang Linzong. Asul ang sasakyang kanyang minamaneho. Bughaw. Plate number niya ay parang 1688. Boss Lin? Hindi kaya? Silin mo yon? Tama ka. Siya nga. Naku, bakit may taong ganito kasama ang ugali? Naiinis ako! Ching-ching, may kumontak sa akin nag-aalok ng authentic na sweatshirt ng Chaosu. Mas mura pa sa presyo nyo. Ano ba ang nangyayari? Akala ko ba kayo ang... Exclusive mga hete online. Siguro, silin mo to. Nagmamadali siyang magbenta, siguradong naghihikahos. Hoy, Ate Wang? Ako si Shuaning. Pwede ba kitang pagbigyan? Kahit mahuli natin siya, kung itatangi niya, paano kung eto pala ang batch natin ng paninda? Hoy, tandaan mo, meron tayong kasunduan sa brand na may nakatagong termino. May maliit na anti-fake code sa loob ng tag ng bawat produkto. Tumutugma ito sa batch record nila. Ibig mong sabihin, kahit nakascrap yung traceability code sa labas, pwede pa rin nating ma-check sa system. Mabuti,
Pagkatapos ikumpara sa shipment records ng Chaozu gawing paghahambing, malalaman natin kung atin ba ang batch na napalitan. Chuaning, ang talino mo talaga. Huwag kang mag-alala, Ate Wang. Ang batch na ito ay tunay na uric. Direktang galing sa warehouse. Ang channel ay stable at ang presyo ay napakamura. Kung ibebenta mo, tiyak na malaki ang kikitain mo. Pero, narinig ko ang online agency rights ng Chaozu ay naibigay na sa isang kumpanyang tinatawag na Qingming. Paano mo nakuha ang mga produkto? Huwag mo nang masyadong tanongin ito. Basta kumikita ka, okay na. Di ba? Huwag kang kabahan. Nagtataka lang ako at nagtanong. Kukunin ko lahat ng produkto, paano ko isesend sa'yo ang pera? Isend mo lang sa card ko. Ate Wang, kailan ka magsisend? May gagawin pa ako mamaya. Ano ba? Nagmamadali? O may kinakatakot ka ba? Lin mo, ngayon hindi ka na makakatakas, di ba? Bakit ako tatakbo? Wala akong ginawang masama. Talaga? Ang sinabi mo, iwan mo na lang sa pulis. Kami ay mga investigador ng krimen. May nag-report na ikaw ay sangkot sa pagnanakaw at nagbebenta ka ng mga peking produkto. Sumama kayo sa amin. Mga pulis, mali kayo. Ako ay matapat na negosyante. Mga kasamang pulis, may ebidensya ako. Ang mga kalakal na kinuha niya ay ang mga napalitan namin. Sige, imbestigahan namin. Sumama kayo sa amin. Shu! Warning! Niloko mo ako! Walang nanloko sa'yo. Sarili mong kasamaan ang dahilan. Kaya ikaw ang nagdusa. Tagay. Ay, nahuli si Lin mo. Nabawi na ang mga kalakal natin. Sayang. Dahil sa kanya, nawalan tayo ng libo-libong kita. Okay lang. Nag-apply na ako ng civil compensation. Maaari itong kunin sa kanyang ari-arian. Ipapatupad ito. Talaga? Ang galing! Si Lin mo nararapat lang sa kanya. Pero nakakulong na siya ngayon. Apektado ang kinabukasan ni Jojo. Okay lang, Ma. Trabaho ka ng mabuti para kumita ng pera. Hayaan mo akong maging isang mayamang anak na walang problema. Mas maganda pa kung hindi mag-aral. Araw-araw sa bahay, nakahiga at naglalaro ng games. Asa ka pa? Bilisan mo. Ibigay mo ang cellphone. Pasensya na, Ma. Mali ako. Huwag niyo pong kunin ang cellphone ko. Pakiusap. Sige, akit na tayo. Ma, gusto ko ng pakwan. Pwede po ba kayong pumunta sa tabing tindahan ng prutas? Bilhan mo ako ng pakwan? Aray, kailangan kong umihi. Uncle Shenyu, pakiusap, samahan mo ang nanay ko sa pagbili. Natatakot ako baka hindi niya kayanin dalhin. Sige. Tingnan mo ang batang ito. Hindi agad nagsabi. Pasensya na. Nakaabala pa ulit. Sana lagi mo akong inaabala. Sister Wanning, alam ko ang mga pinag-aalala mo. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo, ang edad at karanasan ay hindi problema. Ang tunay na puso lang ang mahalaga. Sa iyong kalagayan, makakahanap ka ng mas mabuti. Hindi ka ba nagsisisi na kasama mo ako? Ikaw ang pinakamagandang pagpipilian ko. Simula nang dumating ako sa kumpanya para sa interview, nang unang makita kita. Ako ay sigurado na ikaw ang para sa buhay ko. Ang tanging nais kong makasama. Sa panahon nating magkasama, nakita ko ang tapang mo. Smart. Kabaitan. At kagitingan. Lalong tumibay ang paniniwala ko. Kaya kailanman hindi ako magsisisi sa pagsama sa'yo. Ang pagsisisi ko lang ay hindi kita mas maagang nakilala. Nangangako ako sa'yo. Ano sinabi mo? Sabi ko, nangangako ako sa'yo. Ate Wanning, sobrang masaya ako. Para akong nasa panaginip. Hindi ka nasa panaginip. Totoo ito. Gusto kong makasama ka habang buhay na hindi ka iiwan. Zhao, lumabas ka na. Ma, hindi ako naninilip sa inyo. Gusto ko lang makita. Saan ang pakwan ko? Pero ngayon, ayoko na kumain. Sobrang dami ng asukal ko ngayon. Baka magka-diabetes ako. Umuwi na tayo.